So ayan, welcome back na naman sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti lang ang lahat. Megamax na subwoofer, speaker subwoofer. Ito, ginawa na natin to dati. Bumalik lang siya. Pero bumalik siya hindi dahil sira ulit. Ito yung tinanggalan natin ng ng mute. Hinang natin yung mute transistor niya. Pero may power pa rin siya. Tumutunog pa rin. Kaya lang ang gusto ng may-ari i-convert siya sa Bluetooth. Kasi USB, SD card or memory card, tsaka auxiliary lang ang input niya. Ayan o. Wala siyang Bluetooth. FM meron din siya. Kaya gusto ng may-ari i-convert siya sa Bluetooth para magamit daw sa cellphone kahit walang wire. Kasi ginagamit nila sa cellphone to, kaso ginagamitan siya ng wire, RCA2 headphone jack. Kaya nag-order tayo nito, Bluetooth module sa Shopee. Mura lang naman siya, hindi naman siya kamahalan. Check nyo na lang. Type nyo lang Bluetooth module, lalabas naman yan. So, ito yung kakabit natin. Ito yung install natin para magkaroon siya ng Bluetooth. So, ayan, simple lang naman yung connection niya. Ano lang siya, supply tsaka signal out lang. So bali ito yung pinaka supply niya. Ito yung 5 volts tapos ground. So ang pinaka supply nito is 5 volts. Ayan. Dito naman yung signal out niya, yung papunta na sa amplifier, ground tsaka left and right. So, yung supply niya pwede rin dito sa micro USB, tapos yung signal out itong headphone jack. Supply tsaka signal out. Siguro sa auxiliary na lang natin siya ipapasok yung pinaka-signal nito. Gagawa na lang natin siya ng paraan, gagawa na lang natin siya ng switch para makapag-select sila kung auxiliary o Bluetooth yung gagamitin. So, ayan, iwawiring na natin to. Siguro gagamitan na lang natin ng switch yung pinaka-supply niya. Ito yung gagamitin natin. Hanapan natin siya ng 5 volts tapos dito natin padaanin sa switch. Connecta natin dito sa supply. Tapos hanapan natin siya ng 5 volts dito. Ito parang IC to 7805. Ayan, ito yan siya. Kaya lang hindi mabasa. Nakabaliktad, nakaharap doon sa may cover niya, yung ano niya, number niya. Kaya sukatan na lang natin para masigurado natin kung 7805 ba yan, 5 volts or ilang voltahe. Ayan, naka-on na yung unit natin. Ano natin sa gitna, ground. Tapos ito yung pin number 1 nya sa positive. So 17 volts yung input nya. Yung output nya, pin number 3.
5 volts. So 7805 nga siya. So, dito tayo kukuha ng 5 volts na isusupply natin doon sa Bluetooth module. Yung ano naman niya, yung out signal nung Bluetooth module, dito na natin ilagay sa auxiliary in. Ito yung supply niya, 5 volts. Wawiringan na lang natin siya. So dito natin ilalagay yung switch natin, yung sa supply, 5 volt supply. Yun yung ikakat natin pag hindi ginagamit yung Bluetooth. Ito naman yung pinaka-out signal niya. Papunta na sa auxiliary. Doon na natin ipapasok sa auxiliary kasi wala namang selector, hindi makapag-select. Pag walang nakapasok na USB, automatic naka auxiliary siya. So sa auxiliary na lang tayo maglagay. So ayan, iwa-wiring lang muna natin siya ng ganito. Hindi muna natin siya i-fix. Testing muna natin yung module kung gumagana bago natin siya i-fix. Kung saan natin siya ipopwesto. So ayan, naikabit na natin. Pwede na natin testingin. Bukan natin kung gumagana nga yung module na nabili natin sa Shopee. So, ready to pair na to, nagbi-blink na. Kita? Ito siya. Ito siya. Nag-blink pa. Nagsa-search pa yan. Ito siya. Ito natin. Hello? So ayan, connected na siya. XFW-BT. Ayan o, minto na yung LED indicator niya sa pag-blink. Ibig sabihin, naka-pair na siya. Try natin magpatugtog. Ayan, napagana na natin. Okay naman yung sounds niya. So, ayan, pwede na natin siyang i-fix. Lalagyan na lang natin siya ng switch dito sa may positive supply niya. Tapos, bubutasan na lang natin siya rito. Dito natin siya itatabi dito sa may power switch niya.
Ayan, didikit na lang natin siya sa glue stick. Kaya lang naubusan tayo ng bala, tulak na lang natin siya ng lapis. Kunti lang naman kailangan natin eh. Maitikit lang para hindi gumalaw-galaw. So ayan, naikabit na natin yung switch niya. Wawiring na natin. Yung doon tayo maglalagay sa 5 volts. Yun yung papadaanin natin sa switch. Yung isang linya, yung positive 5 volts lang. Kasi yung ground niya nakarekta na yun. So ito naman yung signal na manggagaling sa Bluetooth module. So, itatap na lang natin siya dito sa may auxiliary, may AUX. Sa may input mismo ng AUX. So, ayan, tapos na natin siyang i-fix. So, nilagyan na lang natin siya ng switch sa may supply niya. Para pag ginamit sa Bluetooth, switch on lang siya. Pag ginamit sa auxiliary, switch off naman siya. So ayan, try na natin. Naglagay nga pala ako rito ng LED indicator para malaman natin pag nag-switch tayo rito kung may power yung Bluetooth natin. So, halimbawa yan, switch on. Meron siyang indicator, magbi-blink siya ng mabilis. Ibig sabihin nun, nagse-search ng signal. Try nating i-pair itong cellphone natin. Search. So, yan siya, XFW-BT. So, try nating i-pair. Pair natin. So, ayun, connected na siya. So, tayo natin mag-play ng music. So, ayan, okay na. So, ito yung nilagay nating LED indicator niya. Pag ginagamit natin o nagpapatugtog tayo, nag-blink siya ng mabagal. Pero pag in-off naman natin, yung sounds, nag-i-steady siya. Ayan, steady lang yung LED indicator niya. Pag nag-play, mabagal na patay sige. Pero pag in-unpair natin yan, pag walang naka-pair, mabilis yung blink niya. Ayan, ibig sabihin, searching for signal. So, yan ang palatandaan kung gumagana yung Bluetooth natin. So, yun lamang po. At salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.